Halina't habulin mo ako, Lola. Chen. Bagalan mo ang paglakad mo. Chen. Sa nakaraang buhay, ang ampon kong ito ay napupuot sa akin. Hinaranggan ang kanyang pag-asang maging mayaman. Sa bisperas ng bagong taon, pinalayas nila ako sa bahay. Namatay ako sa ilalim ng tulay. Sa buhay na ito, hindi na ako makikialam sa mga problema niya. Ako, para sa sarili ko na lamang mabubuhay. Anong ginagawa mo? Ang batang ito ay walang galang. Ang saya-saya. Chen. Anong silbi ng pagtapon mo ng paputok sa daan? Gusto mo bang subukan ang mas exciting? Gusto ko. Terror. Tingnan mo, ihagis mo ang paputok sa alkantarilya. Sabi ni Mama, kung gagawin mo lang yan, magbabago ng lubusan ang tadhana mo. Kanina, si Chen, naghagis ng paputok, nang hihimasok ka na naman. Mamaya, isara mo na ang bibig mo. Kung sakaling maistorbo mo ang magandang nangyayari sa akin, may masama kang mangyayari. Dati, ang babaeng ito ay tiyak na tatawag kay Chen. Bakit iba ngayon? Mukhang si Lin Yutong ay muling isinilang din. Gusto niyang makuha ang atensyon ng pinakamayamang tao, sa pamamagitan ng pagsabog ng mamahaling sasakyan. Kaninong anak ito? Noong nakaraang buhay, ang kapitbahay, dahil sa pagsabog ng paputok na Samira sa truck, nakilala niya si Mr. G. At matagumpay na nakapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Sa buhay na ito, ang taong naging asawa ng isang mayamang pamilya, ako naman ang susunod. Sa nakaraang buhay, ang kapitbahay kaya, nakapag-asawa ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng, ay dahil siya ang nagligtas ng buhay ng mayaman. Siya, si Lin Yutong, ay walang utang na loob sa mayaman, at gusto pang makapangasawa ng mayaman. Talagang isang malaking pangarap lang. Sa buhay na ito, sisilip lang ako. Kung walang aking pagpigil, anong malaking gulo ang gagawin ng babaeng yon at ng anak niyang Suwail? Nanay. Ano po? Mga walang modo, mga hamak na tao. Chen, umalis ka na. Chen, itatapon niya ito. Ang nakakatakot naman ni Mama, natatakot ako. Huwag kang matakot, mabait na anak, tayong dalawa ng mama mo, makikita na natin ang iyong mayamang papa. Ano ang gagawin natin? Direktor G, ang taong nagligtas ng buhay ninyo na inyong hinahanap, sa wakas ay may natuklasan na tayo. Mukhang nakatira siya sa Jiangcheng. 10 taon na. Sa wakas ay natagpuan na rin natin siya. Gumising ka na. Gumising ka na. Dali, gumising ka na. Bukod pa rito, ang inyong tanggapan na pinaglaanan ng malaking halaga para sa pagpapatayo ng Universal Exploration Park ay tapos na ang pagkumpuni. May kulang pa lang, ilang mamahaling kagamitan na ilalagay. Kapag naisagawa na ito, makalipas ang kalahating oras, tiyak na magaganap na ang paggupit ng ribbon para sa pagbubukas. HMM. Bilisan ninyo ang pagsasagawa nito. Ito ay isang mahalagang proyekto na may pakikipagtulungan sa gobyerno. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Huwag kayong mag-alala, hindi magkakaroon ng anumang aksidente. Hello. Masamang balita po, Manager G. Ang truck ay pinasabog ng isang bata, gamit ang paputok. Lahat ng mamahaling gamit, sa loob ay nasira na. Ano? Ito ang sinasabi mo, na walang anumang hindi inaasahang pangyayari. Pasensya na, Ginoong G. Babalikan ko agad kung ano ang nangyayari. Ito. Ano ang sitwasyon na ito? Chen, dumating na ang mayamang tatay mo. Tawagin mo na siya. Sinisira ang mga gamit ng iba, at naghahanap pa ng kakampi. Lin Yutong. Gustong-gusto kong makita, kung ano ang mangyayari sa iyo. Tatay. Kaninong anak ka? Bakit ganyan ka magsalita? Si Wang, ang special assistant. Ang batang ito ang Samira sa truck kanina.
Apelyido niya ay Wang. Hindi ka naman si Mr. G. Isang truck lang naman yun. Anong angas nun? Sisirain ko lang naman yan. Anak ka. Alam mo ba, na pwedeng may masaktan kung sumabog yan. Dapat lang sa'yo kung masaktan ka. Sino ba kasing nagsumbong? Ikaw. Ano ang relasyon mo sa bata? Ako ang kanyang ina. Narinig ko na ang anak ko, ang sumabog sa sasakyan ni Mr. G. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang halaga ng mga nasira. Pero ikaw, isang simpleng katulong lang. Hindi ko rin alam ang mga ito. Ganito na lang, ipa-add mo ako sa WeChat ni Mr. G. Ako na ang kakausap sa kanya. Ipa-add mo ako sa WeChat ni Mr. G. Babayaran ko ang halaga nito. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bagay na ito? Magkano kaya iyon? Konting bagay lang to, kahit masira pa ang langit. 20,000 piso na lang. Ano? 1 o 20,000? Alam ko na, sobra ang binigay ko. Ang sobrang pera, ituturing ko na lang na para sa inyo at kay Manager G. Makipagkaibigan ka na lang, sobrang dami na. Alam mo ba? Ang isang pyesa pa lang nito, man lang ay 100,000 ang halaga. Lahat ng makinarya rito kapag pinagsama-sama, man lang ay 5 milyon ang halaga. Anong klaseng kagamitan? Grabe naman ang mahal. Pero kahit na ano paman, basta sa hinaharap, nakuha ko na ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, kahit si Chen Chen. At kung magkano man ang nawala niya, hindi na niya ako, maaaring habulin pa. Sige, kahit magkano pa yan, ako na ang bahala. Pakisabi kay Mr. G na idagdag niya ako sa WeChat niya. Noon na lang tayo mag-usap ng masinsinan. WeChat ni Mr. G. Akala mo ba basta mo na lang magagawa yon? Kung gusto mo akong idagdag sa WeChat mo, sabihin mo lang ng diretso. Bakit pa kailangan pang pahirapan? Sayang naman, hindi ko naman gusto ang isang katulad mong empleyado lang. Tanging si Mr. G lang. Ang isang tulad niyang napakagaling at karapat-dapat sa akin. May sakit ka ba sa ulo? Nakakita ka lang ng lalaki. Akala mo na magugustuhan ka niya. Mag-isip-isip ka nga. Anong klaseng ugali? Sa itsura mo pa lang. Sabihin na natin. Hindi ka pa nga kasing ganda. Nung nasa tabi. Mga 40 taong gulang na babae. Ako. Alam ko na. Sinadya mo bang sabihin yan? Para ma-add kita sa WeChat. Pero may mahal na akong iba, kaya imposibleng maging tayo. Hayaan mo na, i-add na lang kita sa WeChat. Anong ginagawa mo? Ikaw nga naman, ang kakaiba mo. Dahil sa kaunting ganda mo, nagpapakita ka ng iyong alindog sa mga binata, walang pakialam sa iyong reputasyon. Aba, anong silbi ng pagtuturo mo sa akin na maging maingat? Kita mo. Ito ang pinakamabilis na paraan. Paraan para maging matagumpay sa buhay. Hindi ka pa naman nakakapag-asawa ng mayaman, di ba? Oo, kahit hindi ko pa nadadagdagan ang WeChat ni Mr. G. Pero mayroon na ako ngayon, ng WeChat ng assistant niya. Malapit na, magagawa ko ng makontak si Mr. G. Di magtatagal, magiging asawa na ako ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. At ang anak ko naman, magiging inggit ng lahat sa Jiangcheng. Ng lahat. Ikaw naman. Ingatan mo na lang ang kaunti. Ipon mo. Mag-isa ka na lang na tumanda. Iniisip mo ba na magiging katulad ka rin ng mga babae sa balita na mapapangasawa mo ang isang mayaman? Paano mo nasabi? Kaya pala, siya rin pala'y huling isinilang. Ginoo G. Matapos ang investigasyon, noong nakaraang 2 araw, ang babaeng gumamit ng paputok para sirain ang mga kagamitan ay matagal nang hiwalay sa asawa at hindi naman sila mayaman. Umaasa siya sa kanyang angkol na ina na isang tagalinis para mabuhay. Ang 5 milyong ito nakabayaran, tiyak na hindi niya kayang makuha. Tingnan mo po, kailangan bang pilitin? Hindi na kailangan pang sirain ang buhay niya. Tapos ang 5 milyon na yun, kapag may pagkakataon na magpakita ng awa, gawin na natin. Hanggang dito na lang ito. Naiintindihan ko po. Malawak ang pag-iisip ni Boss G. Hindi na po kailangan ng inyong bayan. Pero pakibantayan ninyo ng mabuti ang inyong anak. Isang paputok lang, nasira ang 5 milyon. Kung hindi ninyo siya papansinin. Balang araw ang inyong anak, hindi ko masasabi kung ano ang malaking gulo ang iyong magagawa. Hindi na ito pinag-uusapan ni Mr. G. Anong karapatan mong mang-aral? Ikaw na isang simpleng assistant lang. Okay na. Pagkatapos ng 2 araw, dadalhin ko si Chen Chen para magpasalamat kay Mr. V. Ang babaeng ito ay talagang walang utang na loob.
Sino ang nagsabi sa'yo magpahinga ka na lang pagdating mo sa bahay? Hindi ba ninyo nakikita na hindi pa kami kumakain ni Chen? Bakit hindi ka pa magluto? Nasa sakit ang baywang ko. Kung gusto mong kumain, mag-order ka na lang ng pagkain sa labas. Oh. Ngayon, natutunan mo na palang maging matanda at makapangyarihan. Hindi mo ba nakita, ang pakikitungo lang ni Manager G sa akin, 5 milyon iyon ha. Hindi man lang niya ako pinagbayad ng danyos. Kung hindi ito pag-ibig, ano pa ba? Sa ganitong bilis, ikakasal na agad kami. Kung susunod ka lang ngayon, baka pagbigyan pa kita, dahil sa nakaraan nating samahan. Papayagan kitang maging kasambahay sa pamilya ni D. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung paalisin kita sa Jiangcheng at maging isang palaboy. Ako ang nagpalaki sa iyo ng 18 taon. At ito lang ang kapalit, paalisin sa Jiangcheng at maging palaboy. 18 taon ko kayong inalagaan, at ano ngayon? Hindi ba't kusang loob mo naman iyon? Sariling mong ginawa, sariling mong pagdusahan ng mapait na bunga. Tama, kung hindi dahil sa'yo, naging mayamang anak ako ng isang prominenteng pamilya. Kasalanan mo to, dahil sa'yo, naging mahirap ako. Kinahihirapan kita, kinahihirapan kita. Kung gayon, tatapusin na natin ang ugnayan. Ano? Tatapusin ang ugnayan. Hindi mo na ako kaya pangalagaan sa pagtanda ko. Hindi pa naman ako nakakapag-asawa sa pamilya ni G. Ang pagkain at pangangailangan namin ni Chen ay inaasikaso ng matandang ginang na ito. Kung makipaghiwalay ako sa kanya, mawawalan na ako ng pinagkukunan ng pera. Kahit na gusto kong makipaghiwalay, kailangan kong maghintay hanggang sa may kasal ako sa pamilya ni G. Ayoko. Hindi pwedeng makipaghiwalay, dahil tayo ay mag-ina na sa loob ng maraming taon. Paano mo naman ako pababayaan? Kung pipirma ka talaga nito, hindi naman imposible. Ano ang kondisyon mo? Basta ibigay mo sa akin lahat ng deposito mo. Gagawin ko ang gusto mo. Kung hindi, huwag mong isiping iiwanan mo kami ni Chen. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong nakaraang mga araw, nagpatingin ako sa ospital at nalaman kong may cancer ako. Ang pera ko, ginamit ko na lahat sa pagpapagamot. May utang pa ako ngayon na mahigit 10,000 yuan. Liutong. Hindi ba sinabi mo na pakakasalan ka ni Mr. G? Maaari mo ba akong pahiramin ng pera? May cancer ka na pala. Lung cancer, advanced stage. Kailangan ko ng 1 milyon, kahit man lang. Liutong. Anak ko, ang tagal na nating mag-ina. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Tigilan mo na ang pagpapanggap ninyong mag-ina. Matandang babae ka. Bakit hindi mo sinabi agad na may cancer ka sa baga? Paano kung mahawa ako? Tapos si Chen pa. Matandang babae kang bobo at masama. Paano ko nga ba napapayag ang sarili kong ampunin mo ako noon? Hindi mo ako tinutulungan. Wala na bang makakatulong sa akin? Ikaw matandang babae. Ang tanda-tanda mo na. Hihigit 40 taon ka nang nabubuhay. Hindi pa ba sapat yon? At ngayon, ako pa ang idadamay mo. Pagpapagamot sa'yo. Hindi. Eh ano na ang gagawin ko? Hindi mo ba ako iiwan na lang dito na nanganganib ang buhay ko? Sige. Gusto mo lang naman palang putulin ang ugnayan natin, di ba? Susunod na ako sa gusto mo. Habang kaya mo pang maglakad, humanap ka na ng magandang lugar, para ilibing mo ang sarili mo. Umalis ka na, anak. Sa buhay na ito, at tatanggihan ko na ang ugnayan ko sa aking mapangahas na ampon. Dapat na rin akong bumalik sa industriya ng disenyo, at magningning. Tulong ni Wang. Lin Shulan. Ang marka na ito, siya kaya ang tunay na nagligtas ng buhay ni CEO G. Tawagan mo si Lin Shulan. Ako mismo ang makikipag-interview sa kanya. Magandang araw po. Ito po ang kumpanyang Jishi. Mga taong walang kinalaman. Dito na lang po kayo. Mga taong walang kinalaman. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Asawa siya ni Mr. G. Ang hawak niya ay ang anak ni Mr. G. Ngayon, si Mr. G mismo. Sinadya kong papuntahin ang misis sa kumpanya. Nandito ka pala. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi kami pinapasok. Maniwala ka man o hindi, isang salita lang ng misis. Mapapaalis ka na agad, umalis ka na. Ano? Ikaw ang may bahay ni Mr. G. Siyempre, walang modo yang bantay. Sasabihan ko ang tatay ko, natanggalin ka, sa pagiging bantay. Matagal na akong nagtatrabaho rito. Bakit hindi ko alam? May ganito kalaking anak si Mr. G. Ang aming kapitan ay ang ama ni Mr. G.
Talagang sino mang tao ay naglalakas loob na magpanggap na kamag-anak. Isang hamak na security guard captain lang ang magiging ama ni Mr. G. Kabataan na naman. Pinapayuhan kita na mag-ingat sa iyong sasabihin. Nag-isip din naman ako. Paano mo ba tinuruan ang anak mo? Tigil na. Ano bang alam mo? Ang anak ko, ito ay pagpapalaya ng kanyang pagkatao. Isa lang naman siya. Sira-sirang taong masama ang ugali. Nahulog na lang. Ngayon, ang anak ko, sinunog lang naman ang kumpanya. Sinunog niya ang buong kumpanya. Wala naman yun. Wala naman yun. Alam mo ba, ang mga porselanang ito, lahat ay galing sa ama ni Mr. G. Mga antigang binili niya sa mataas na presyo mula sa labas. Kung pagsasama-samahin ang mga ito, hindi bababa sa 20 milyon ang halaga. Isang sirang palayok ay aabot sa 20 milyon, at kinuha pa ito ng security guard. Niloloko mo ba ako? Pinagloloko mo ang nanay ko. Nako, kasalanan ninyo ito. Malaking gulo ang nagawa ninyo. Ilang bote at garapon lang naman iyon. Kailangan ba talagang ganito? Wala kaming pera. Wala talaga. Umalis na tayo. Hindi pwede. Kailangan ko agad itong sabihin sa kapitan. Kapitan. Hello, may samire sa mga antik ninyo. Ano? Nasira ang mga antik. Nako. Papunta na ako. Ikaw pala si Ling Shulan. Nasa meeting ngayon si Jiwang. Pagkatapos ng meeting niya, pupunta na siya para sa interview. Sige po, salamat po. Anong ginagawa mo rito? Interview. Interview. Ikaw na ang cute. Malapit nang magkaroon ng cancer sa baga at mamatay. May lakas ka pa rin magpatuloy sa pagtatrabaho dito. Alam ko na. Alam mo na ikakasal na ako kay Mr. G. Sadyang pumunta ka rito, para sundan ako, para sipsipin ang dugo ko. Ano? Sasabihin ko sa iyo, at ikaw naman, ay pumirma na tayo ng kasunduan para sa pagputol ng ugnayan. Wala na akong, kahit kaunting kaugnayan sa iyo. Huwag mong isipin na bibigyan kita ng pera para sa iyong pagpapagamot. Di nang Lin. Ano ba ang nangyayari? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sino ka? May appointment ka ba? Mahinhin na anak. Ipakilala mo sa ganitong tao, kung sino kami. Dinala ako ng nanay ko, upang tingnan ang aking ari-arian. Hindi kailangan ng appointment. Tama ang sinabi ng mabait kong anak, ang malaking negosyo natin. Sa susunod ay para sa kanya ang magpasentro. Narito akong pumunta upang suriin ang trabaho. May problema ba? Pamana namin. Hindi. Huwag. Huwag. Ito ang kape para kay Presidente G. Masarap pala ito, masamang lasa ito kaysa gamot. Mayroon akong impormasyon na mahalaga dito. Paano mo kaya masira ang computer na ito? Ang pagpapahirap sa anak ay katumbas ng pagpatay sa anak. Ano bang inaalagaan ni Lin nito? Tapos na, tapos na. Ngayon, sira na talaga ang computer. Lin Chen, huwag kang magulo. Anong pakialam mo? Alam niyo ba kung sino siya? Siyempre, anak siya ng General G. Huwag nang sabihin na sinira niya ang isang computer. Kahit na sinindihan niya ang buong kumpanya, hindi siya papansinin ni Ginoong G. Mga taong walang pakialam, hindi ba sila aalis agad? Shen, kamusta ang laro mo? Mama, maganda ba ang ginawa kong drawing? Ay naku, talaga namang may talento ang anak ko. Ang ganda ng kanyang drawing, parang kay Picasso. Ang galing. Sige, ang mabait kong anak, hal ikay ikiniskis mo ako. Paano mo pwedeng? Itinakbo't itinok mo ang kontrata. Ano pa ang mangyayari? Hindi ka sumasagwa sa kontrata na may halaga ng 10 bilyon. Halaga ng 10 bilyon. Sino ang pinapaniwalaan mo? Ilan lang na piraso ng sirang papel yan. Gusto lang ng anak ko na mag-drawing dito. Iyan ay para sa inyo. Nagmamalakas kayong sigawan ng anak ko sa harap ko. Talaga namang may tapang kayo. Kung ganyan, itong mga luma at pirasong papel, huwag na lang kunin.
Sino kayo na nag-aakay sa lugar ng mga G? Ikaw lang na nagtatangkang makialam sa aking mga bagay. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Tama bang saktaan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? HMPH. Isa ka lang namang gwardya. Anong karapatan mo para makilala ako? Ito ay ama ng Ginoong G. Paano mo siya nagawang saktan? Ang ama ni CEO G. Nais mong patayin ako ng tawa. CEO G ang pinakamayamot sa lungsod ng Jiangcheng. Paano kaya siya mawawalan ng trabaho bilang security guard? Hindi ka pala nagpaplano bago magbigay ng impormasyon. Siya nga naman kayo mga iyon, ang nagkasala sa aking mga apelyido. Sinasabi ko sa'yo, agad na bayaran ang halaga. Umalis ka sa tahanan ng mga G. Maaari kong hindi nasagutin ang mga nakaraan. Ikaw, isang gwardiya, nagtatangkang magbanta sa akin. Sige. Mabuti. Naghahanap ka ng kamatayan, hindi ba? Pinahihintulutan kita. Anong gusto ninyo? Ilisan mo ako. Bakit? Para masaktan kita, para mapaloko kita, mga botelya at lalagyan ng ba ang gustong gawin sa akin? Sana ngayon ay matuwasan ko na, bigyan kita ng aral, ito ay mainit na tubig, dila. Anong pakialam mo sa akin? Segurista, peke. Ako, ang aking salamin. Sobrang masaya, talagang masaya. Ang bibig ko. Lin Yutong, tama na. Tumahimik ka, huwag makialam. Ginoong G, nahanap na ang mga pahiwatig ng iyong tagapagligtas. Darating siya sa kumpanya para sa isang interview ngayon. Sige, taas na tayo at pag-usapan. Opo. Lolo, gusto mo bang manghuli ng tao? Ngayon araw, lubos kumuwawa sa akin ang bibig mo. Anong balak ninyo? Tatay. Ibigay mo sa akin. Anong ginagawa ninyo? Ikaw, ang manggagawa. Hindi mo ba alam kung sino ako? Sige lang akong pinagmaliwanagan niya. Alam mo bang sinong tinamaan mo? PSK. Hindi lang pala siya isang security guard. Anong ibig sabihin nito? Ito ang ama ni Gabina. Pulis, kumuha kayo ng dalawa nilang ay aresto. Gusto mo bang ipaglaban ako? Hindi ka ba natatakot sa harap ng lahat na mapakinabangan mo? Nararapat mong manalangin na hindi ka lumapit sa akin. Kung hindi, magiging kasuhan kita. Ikaw ang tumama sa aking ama. Jin, Jizong, hindi mo alam. Gaano ka walang pagdudiskarte ang iyong ama. Ang simpleng bagay lang naman akong ginawa, ay pumaplano lamang ako para sa kumpanya. Nagsalita siya na akalain kong tutoy. Ikaw, mag-manage ka ng company ko. Oo nga. Ang aming anak na si Chen Chen, nakakaaway lang siya. Sinira niya lang ang isang computer. Ano bang iginigiit ng receptionist na iyon? Nasira ang mahalagang dokumento. Nang ako'y bata, natakot ako sa kanya. Ano? Nasira rin ang mga mahalagang dokumento. Lahat ng sinasabi niya, walang katotohanan. Ganyang klase ng tao, dapat tanggalin na. Oo, at saka yung sekretarya, yung anak natin ay, nagguhit lang sa ilang pirasong papel. At sinasabi pa niya, ito ay kontratang bilyong-bilyon. Sabi mo nga, hindi nakakatuwa, nawala na rin ang kontratang bilyon. Ako, gusto kong magpinta dito. Ito ay ginagawa ko para kaya ninyong may pakiusap. Pero huwag ninyong kalilimutan ang mabuti. Ikaw, paano ka nagsabi sa tatay mo? Kayo. Tama talaga kayo. Anak. Napapaiyak ako. Iligtas mo muna ang aking ama. Tawagan ng 120. Sige. Babalikan ko kayo. Magdaan, magdaan, magdaan. Nakapag-aral ako ng first aid. Pwede ba akong sumama? Sige, umalis. Ginoo, sinaktan mo ang iyong biyenan ngayon. Hindi ka ba pagbabayaran ni Ginoong G? Pagsisihan ako, biro lang. Hindi mo ba nakita na? Napakarami kong ginawa ngayon. Pinuri pa rin ba ako ni Boss G? Napapagalit talaga siya sa akin. Talakayin natin ang hindi magagawa iyon. Para lang magtanong siya ng kahit ano tungkol sa lolo ko. Ano ba? Talagang walang pag-iisip si G Total. Sa huli, si G Total ang nagdala ng tatangihang pamanang medikal. Ngayong panahon ay wala akong naroon sa company. Sigurado akong magdudulot ito ng maraming pagkakalat bilang asawa ni G.
May responsibilidad at obligasyon akong tulungan siya na hindi mapagod. Pakinggan ninyo lahat, sa panahong ito, ang buong kumpanya ay inaasikaso ko na lamang. Kailangan sumunod kayo sa akin. At saka ako. Ang kumpanya ay sa tatay ko. Kailangan nyo ring makinig sa akin. Zonshi Haitwan Industrial. Bakit? Tama naman si Ginoong G. Hindi niya siya pinagalitan. Baka totoo ang si Ginang. G siya, pero malinaw na wala siyang alam. Kailangan ba talagang makinig sa kanya? Xiao Wang. Ay, iwanan mo na lang ito sa kanya. Pumunta ka sa kumpanya para ayusin ang ibang sitwasyon. Oo. Ano ang pangalan mo? Gaano ka nakatagal sa kumpanya? Ang pangalan ko ay Lin Shulan. Lin Shulan. Lin Shulan. Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Nabigo ang verifikasyon. Anong nangyari? Nawala ng visa ang access card. Kayo. Bakit nandito pa kayo sa kumpanya? HMPH. Ako si Ginang. G. Siyempre nandito ako sa kumpanya. Ano bang karapatan mo para tawagin akong Ginang? G. Sasabihin ko sa inyo, malapit na akong umalis sa G. Pinasisigaw mo akong umalis. Ano? Karapat-dapat ka ba? Gusto mo bang saktan ako? Tatawag ako ng pulis ngayon din. Magpapadampot ka pa ba? Huliin mo siya. Bakit ka pa nakatunganga? Ako ang misis ni Ginoong G. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kahapon, pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ngayon, nasa kamay ko ka na. Tapos ka na. Ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo sa kanya. Ano ang gusto kong gawin? Isa ka lang aso ng pamilya G. At ako, ang nag-iisang Panginoon ng pamilya G. Mama, dahil aso siya, dapat siyang i-lock sa kulungan ng aso. Ang anak ko ay talagang matalino. Isara mo siya sa kulungan ng aso. Dito ka lang at magpakatino ka. Ginoong G, kailan ka babalik? Sa kumpanya. Nanay, hindi ba't sinabi na makakain tayo ngayon? Ano ang bluefin tuna? Bakit hindi pa dumating sa pamamagitan ng eroplano? Isang grupo ng walang ginagawa. Punta ka na lang sa akin ng accounting. Pasensya na. Mahinhin na anak, ngayon, kailangan ng nanay na pakainin ka. Ang aking bluefin tuna. Bakit hindi pa ito naihahatid sa akin? Ito ay lampas sa budget. Lampas sa budget. Ganito na lang kaunti ang nasa mesa. Lampas na sa budget. Akala mo ba bobo ako? Sabihin. Ang pera ba'y inagar-abradabra niya? Sabihin. Inagar-abradabra ba yan? Ang isang laking sugpo na dinala dito ng eroplano. Gagastos ng 20,000 para sa isang sugpo ng Australia. Ang isang ito na ginto na nabanggit ay nagkakahalaga ng 50,000. Ang isang maliit na kutsara ng caviar ay nagkakahalaga ng 300,000. Itong mesa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyon. Kung patuloy na ganyan ang paggastos, hindi na kayang suportahan ng kumpanya. Siya ay si Ginang G. Ang pagkain, damit, at mga gamit ay dapat sa pinakamaganda. Kung hindi ka makapaglabas ng pera, iyan ay problema mo. Ngayon, kailangan dalhin ang lahat ng kailangan ng anak ko na pagkain. Kung hindi mo magagawa, ayusin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Sinabi ng nanay niya, mamaya ay ikawalo na kanyang kaarawan. Pumunta ka dito. Magalang na anak, sabihin mo sa nanay mo, anong gusto mong kainin? May magandang ideya ako. Kuya Chen, ito talaga ang kumpanya mo. Siyempre, napaka-astig nito, di ba? Ito ang kumpanya, dinala mo ang napakaraming kaklase dito, walang makakapagtrabaho. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa buhay ko? Umalis ka dito. Hindi pwede, talagang hindi kayo makakapasok. Hindi. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng kumpanya mo? Paano nangyari na isang receptionist lang ang makakapag-desisyon sa'yo? Anong nangyayari dito? Nanay, hindi niya kami pinapapasok. Ano? Ikaw, maliit na babae, naglakas loob kang turuan ng anak ko. May nanay dito. Dalhin ang mga kaklase na maglaro. Tara, pumasok at maglaro.
Ate, nagkamali ako, maaari ba akong patawarin? Wala na kang problema, pinatawad Dicho ang kapatid mo. Kapatid, ibibigay ko sa iyo ang isang regalo. Pumunta ka dito at sasabihin ko sa iyo. Kapatid, ibibigay ko sa iyo ang isang regalo. Pumunta ka dito at sasabihin ko sa iyo. Anong ginagawa mo? Haha, nagiging patay na talaga siya. Aking buhok. Paano mo basta-basta pwedeng gupitin ang buhok ng iba? Gupitin mo lang, hayaan mo siya sa akin. Ito na ang susunod. Hindi lang ba ito ilang higla ng buhok? Anong malaki dito? Hindi na ito lalaki. Ang iyak mo, parang ang laki ng issue. Hindi ko alam. Akala ko namatay na ang nanay mo. Si Chen Chen ay malapit ng ikasal. Ang buhok niya ay nakat na ganyan. Paano na siya magkakaroon ng kasal? Kung ganoon, huwag na siyang magpakasal. Kagaya ng mga ganitong batang babae. Kahit na magpakasal, tiyak na magkakahiwalay din. Terra. Medyo boring na sa kumpanya ni Chenge. Gusto na naming umuwi. Maraming computer sa kumpanya. Anong boring dito? Error na. Maglaro tayo ng multiplayer game. Ha, magising na tayo upang maglaro. Ang computer na ito ay nagre-render ng 3D model. Hindi mo ito pwedeng gamitin. Pilitin mong gamitin. Anong nangyari eh? Hindi mo ako pinapayagang maglaro. Kung ganun, walang sino man ang pwedeng gumamit. Ikaw, mabahong bata, tingnan mo, hindi kita tuturuan ngayon. Hindi lang po iyon ang kinuha ng elektrisidad. Ililipat lang natin pataas para tapusin na. Para sa 3D rendering na ito, lahat kami sa department ng design. Nakatrabaho kami ng buong 31 araw walang tulog. At ngayon ay malapit na kaming matagumpay. Ngunit dahil sa batang anak mo na walang ginawa ay nagpull ng elektrisidad. Nagpatalsik na lang namin ang aming lahat ng gawa. Ano ang silbi ng itulak ito ngayon? Kung ganun, ulitin nyo na lang. Bakit ka pa namimilit sa harap ko? Hiyain mo ang anak ko. Naniniwala ka ba? Ngayon, isa-isa ko kayo. Papaalisin. Kung magpapatuloy ito, hindi na ako makakapagtrabaho dito. Tama nga, paano na kaya ito? Kung ayaw nang magstay, umalis na lang. Tama bang wala na lang tumigil ang kumpanya? Kung wala na kayo. Sige, umuwi na ako. Hindi na ako magtatrabaho. Supervisor Hao, ang kumpanya pa rin kailangan mo. Hindi ka pwedeng umalis. Simula nang dumating ang babaeng ito, naging gulo ang kumpanya. Sa lugar na ito, walang masama kung hindi ka manatili. Hayaan mo siyang umalis. May halaga ka sa kumpanyang ito, mauubos din ang lahat sa huli. Tinitingnan ko kung kailan malulugi ang kumpanyang ito, kailan ba ito magsasara. Maghintay lang kayo ng kaunti. Nin. Si Jihao ay si Gigi. Nagmamadali siyang magbigay ng mataas na sahod. Ang mga teknikal na miyembro na kinatawan mula sa ibang bansa. Ang pinakamahalaga kong pag-aaral sa elektronika ng kumpanya ay si Gobernador Hao ang nagmamahal. Kung siya ay umalis, walang makakaya pang gawin ang sektor na iyon. Pero siya lang ang nakakaalam ng computer. Ganun talaga. Alam mo ba, naiintindihan ng mga high-end na talento ang disenyo ng electronics. Siyempre bukas. Papasok na ang mga tao ko. Maging abala kayo. Talagang maganda to. Sino kayo? Kami. Siyempre narito kami para pumasok sa trabaho. Ano? Kayo. Pumunta kami sa opisina. Tanging iyon talaga. Si Yutong ang nagtawag sa amin. Hindi kaya iniisip mo. Sana pumunta ka na. Sana bigyan mo akong pumunta. Magpunta. Kayo muna maghintay. May isang grupo ng mga non-mainstream sa labas. Sinasabing gusto nilang magtrabaho sa kumpanya. Ano? Kayo ba'y? Ay. Kapatid Iyang, sa wakas ay dumating kayo. Nin. Sila ay lahat kong mga kaibigan. Mula ngayon, magtatrabaho na sila sa ating kumpanya. Mataas ang mga kinakailangan ng kumpanya sa disenyo ng electronics. Hindi ito pwede. Ano ang hindi pwede? May kakayahan si Kuya Kiyang. Pero ang tagapangasiwa ng internet cafe ay nagmamanage ng maraming computer sa parehong oras. Hayaan mong magtrabaho siya sa ating kumpanya. Parang hindi naman tama. Paano magiging designer ang tagapangasiwa? Ikaw na naman ang daldal. Tumahimik ka nga, aking kumpanya ito. Hindi ka pa nga lang sapat na magsalita dito. Gang bro, tiyak na lihim ng kumpanya natin ay ibinibigay ko sa iyo. Pinapayagan kitang gawin. Pangunahing tagapaglutas ng electronic design. Magbibigay kami ng daan-daan sa iyo bawat buwan. Ano kaya? Totoo. 20,000.
Mas marami pa ito kaysa sa ipon ko. Siyempre, totoo ito. Kailan ba kita niloko? 20,000. Walang ganitong halaga ang mga matatanda sa kumpanya. Anong masama doon? Ngayon, ang kumpanya ay akin na. Gusto kong magbigay ng 20,000 hanggang 30,000. Iyan ay isang salita ko lang. Ngunit, ayos na. Ang mga bagay ay nakatakdang ganito. Tungkol sa hepe ng seguridad, mga teknikal na pangunahing tauhan at iba pa. Tignan nyo ang mga bahagi nyo. Bawat isa, ang sahod ay hindi bababa sa 10,000. Mga kapatid, anong hinihintay nyo? Teren at magtrabaho. Teren at magtrabaho. Kung ganun na naman ang negosyo, totoo namang wala na tayong pag-asa. Nakita mo ba akong panigurado bumalik sa kumpanya? Hindi pa kaya tumayo upang salubungin? Pumipilit kang magpahinga habang dapat nagtatrabaho ka. Anong isipin mo? Ang kumpanya ba'y isang ahensya ng pagmamahal? Kahapon ay nagtrabaho ako ng buong gabi. At ito ang oras ng aking pagtapos sa trabaho. Matutulog ako sandali. May lakas ka pang sumagot. Kitang-kita kung ikaw ay tamad at makaglinlang. Sa aking kumpanya, hindi kami magtatanim ng mga uod. Paalisin mo siya. Dalhin mo siya. Ginoong Dean, tingnan mo, ngayon, bakante ang pwesto ng gwardiya. May isang malaking tiyuhin ako. Isang binata siya, wala pang trabaho. Maaari ba siyang magbantay sa atin sa pintuan? Wala pong problema, pakiusap niya. Wala po kasing lahat, pumunta ka, tama ang dalawa, mas malakas ang sigaw. Hindi kaya, sige. Maaari bang magkaroon kayo ng katinoan? Wala na kaming maaaring gawin ng trabaho. Ako ang CEO Lin. Pinahire ako dito, para sa mataas na teknikal na miyembro ng grupo. Pwede mo bang gawin? Kung hindi, umalis ka. Magsimula nang umalis. Simula nang dumating kayo sa kumpanya ng G Group. Hindi kayo nagtrabaho sa G Group, maliban sa araw-araw na pagkain, pag-inom, at paglalaro. Ano pa ang nagawa ninyong proyekto? Sa Hua Group, ano? Hindi kayo kontento. Kung hindi ka kontento, subukan mo akong harapin, G Group. Sige, subukan mo. Walang lakas ng loob. Kung wala kang lakas ng loob, isara mo na lang ang bibig mo. G-Group, anong klaseng bagay ito? Magtiis ka pa. Babalik na si Ginoong G. Ayusin sila. Kayo dalawa, anong ginagawa nyo? Nandito kami para kay Ginoong G. Anong Ginoong G? Walang ganyang tao dito. Dito sa amin. Si Ginoong Lin lang ang nandito. Ginoong Lin, bago, bakit hindi ko na alam? Anong ginagawa ni Jishi? Sige, masarap din ang kanyang gawain. Kung gusto mong makita si Lin Zong, kailangang magpa-appointment. Kayo, nag-reserve ka na ba? Dahil wala namang appointment, mas mabuting umalis na kayo. Lumayas na kayo. Bakit ganyan ka makipag-usap? Ano bang sinabi ko? Kayo, kung talagang gusto ninyong pumasok, hindi naman imposibleng mangyari. Samahan mo akong matulog. Papayagan ko kayong makapasok. Ano sa tingin mo? Umalis ka. Anong balak mo? Ikaw talaga. Sige, suntukin mo ako. Sana nga'y hindi na kita pakikialaman. Ngayon, hindi na kayo makakaalis. Pamangkin. Dilecen, anong nangyayari dito? Itong taong ito, walang dahilan, sinaktan niya ako. Tulungan mo akong disiplinahin sila. Sino ang may ganang manakit sa akin? Huwag kayong umalis ngayon. Nandito lang kami, para makipag-usap kay Ginoong G tungkol sa kooperasyon. Ano bang ginagawa nyo? Wala akong pakialam kung ito ay kooperasyon. O anumang bagay. Inis nyo ang aking tiyuhin. Hindi na kayo makakaalis ngayon. Huwag mong isipin na madali akong aalis. Palabasin mo si Gigi at Cheng para makipagkita sa akin. Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Asawa mo. Asawa ng ginang. Pero alam ba ito ni Ginoong G? Ganito kayo sa akin. Alam ba ni Gigi at Cheng ito? Anong relasyon ninyo kay sanay ko? Sana ay magkasamang negosyo. Ngunit ngayon ay mukhang hindi na kailangan. Ginang. Masaya siyang tinatawag si Gising. Sigurado akong may relasyon sila ni Gising. Tandaan mo ang damit niya. Siyempre, isang napakabait na tao. Ginoo, bilang asawa ni Ginoong G. Kailangan natin siyang disiplinahin ng mabuti. Nang ahas na agawin ng aking ama. Ikaw, masamang tao. Magandang babae, di ba? Mahilig mang-akit, di ba? Kayong dalawa, hawakan mo siya. Anong ginagawa mo? Ngayon, kailangan kitang turuan ng mga tamang asal. Napakaganda. Akala mo ba ang ganda-ganda mo? Ngayon, gigandahan ko ang mukha mo. Tingnan mo kung paano mo pa ako mapapaakit sa asawa ko. Natakot ako at umiiyak. Naglalaro lang ako sa'yo. Tao lang. Huwag ka nang mapagod.
Kami na ang gagawa para sa'yo. Anong ginagawa mo? Sobrang saya, sobrang saya. Pumirma ng mas matigas. Ikaw ang tanga. Ano ninyong ginagawa ay illegal na gawin. Nakagawa ng kasalanan. Sa aking kumpanya, ako ang batas. Oo, oo, oo. Si Ginoong Lin ang batas. Bitawan mo ako. Bitawan, ang ingay. Takpan mo ang bibig niya. Ayos, nandito ako. May mainit na tubig doon. Bigyan mo siya ng isang tasa. Gusto kong manatili siya magpakailanman. Hindi ko maintindihan ng isang salita. Nagpapakita ka ba ng interes sa asawa ng iba? Kasalukuyan ko na lang kitang tatakbuhin at ilalagay sa labas ng opisina. Paano ka na lang makakatanggap na iniwan mo ang asawa ko? Ginoong Shu. Ilagay mo muna ako. Oo. Alam ko na ang sala ko. Hindi na ako magbabatayan kay Ginoong G. Patawarin mo ako. Basta naman kung ganyan na nga lang talaga. Walang katibayan ng salita. Kailangan ng ebidensya. Sige. Mag-record ng video. Sabihin mo ng 3 beses. Ikaw ay cute. Kung muli kitang mahuli na niniligawan ng asawa ko, ipapadala ko ang video sa internet. Hayaan mong makita ng lahat ang itsura mo. Oo. Sabihin mo. Sabihin mo. Ako ay cute. Ako ay cute. Ako ay cute. Lamaho. Patawarin mo. Ginoong Shu, anak mong tanong. Pinayag ni Ginoong G ang kanyang asawa, upang mapahiwalay ako sa ganito. Hindi na ako magpapakasama ng pamilya ni Jing mula ngayon. Di na. Ngayon, naglakas loob na siyang sumakay sa ibabaw mo. Dapat lang kumilos na. Magpaliwanag ka ng mabuti. Hindi ba't nagalit ka sa biyenan mo, dahil sa isang hindi pagkakaintindihan? Siyempre, ama iyon ni Ginoong G. Sa tingin ko, dapat kang pumunta sa ospital para bisitahin ang biyenan mo. Tama lang itong gawin para ayalisan ang maling pag-unawa. Gumawa tayo. Ngayon. Oo, siyempre pwede, lalo na nga, dahil sa anak na lalaki, na ipinanganak mo kay CEO G. Ang inaasahan niya, sa pamangkin, dapat mong patawarin siya, hindi ba? May katwiran kang sinabi, lumabas ang anak. Puntahan ang ospital upang makita ang iyong lolo. Jin, G, sinabi ng doktor, na makakagising na si Tito sa loob ng ilang araw. Shulan, sa mga panahong ito, talagang salamat sa iyo. Ilang araw na akong hindi nagtanong tungkol sa kumpanya. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng kumpanya ngayon. Hindi mo kontak. Kung nandyan si Wang, hindi magkakaroon ng problema ang kumpanya. Ano? Nandyan pa rin ang babaeng ito sa kumpanya. Sobrang nakakainis. Ginoong G, sige, bumalik ka na sa kumpanya para ayusin ang mga bagay. Nandito pa ako, Tiyo. Maraming salamat sa iyo. Gusto kong makita. Ano ba talaga ang ginawa ng babae sa kumpanya? Lin Shulan. Anong ginagawa mo dito? Oh, alam ko na. Itong matandang ito, hindi naman talaga ama ni Ginoong G. Bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng dumaan? Natatakot ka bang makita ako, na may kasamang iba? Kailangan ng pasyente ng katahimikan. Lumabas ka dito. Bakit? Nagalit ka na agad. Bakit naubusan ng baterya ang cellphone? Tito, Tito. Nurse. Ang pasyente, nahihirapan na siya huminga. Paano mo maaring tanggalin ang oxygen tube ng pasyente? Sinasabi niyo na ito ay makakasama. Sana hindi mo inalis ang cellphone ko. Dahil dito, natalo ako sa laro. Ito ay ang kuryente na makakapagligtas sa pasyente. Kung inalis mo ito, mawawalan siya ng buhay. Kung mangyari, mangyari na. Sana lang ay malas lang siya. Anong kinalaman ko dito? Ikaw. Lin Yuto. Tinuruan mo talaga ang isang magandang anak para sa isang laro. Nakuha mo talagang mapahirapan ng tao. Hindi nga. Hindi rin naman kaya ng matanda. Mag-alaw. Ikaw, walang hiya na babae. Naghahasgats ka pang murahin ako. Naghahasgats ka pang saktan ako. Sinasaktan ko talaga ito. Walang kabuluhang babaeng ito. Bobo.
Ikaw, matandang babae, naghahasgats ka pang murahin ako. Ako ay magiging asawang mayayamang babae sa hinaharap. Pwede mo bang huwag akalain na isang salita ko, maipapatansik ka na ng CEO Genie sa Jiangcheng, Yamatolin. Ano mo akala na si Lin Chen, ang paglalagay ng mura mong sasakyan, ay makakatulong sa pagkakilala kay CEO Genie at pagsalakay sa mayayamang pamilya. Ngunit may isang bagay, hindi mo alam. Anong bagay? Narito ang dahilan kung bakit kinakasal ni Presidente Xi si Li Shulan. Dahil siya ang taong nagligtas kay Presidente Xi. Paborito kanyang nagligtas. Para sa kanya. Ikaw ay sadyang hindi maintindihan. Baliw na pumutok ng kanyang mamahaling sasakyan. Li Shulan, ikaw. Nabuhay ka na muli. Ting, HMPH. Anong pakialam kung nabuhay ka muli, sa buhay na ito? Hindi ka pa rin magiging katapat ko. Ako ay kasalukuyang bata at maganda. Ikaw ay isang matandang babae. Saan ako magiging mas sikat? Kapag ako ay naging ginang. G, ikaw ang unang itataboy ko sa Jiangcheng. Ayos na. Ngayon, lumabas ka. Iwa, sino bang may pakialam sa mukha mong yan? Anak, tayo na. Hanapin na natin si Papa. Shaolin. Sa panahong ito, ikaw ang nag-alaga sa akin. Naging tama ako ng huli, nagpigil siya kay Shaolin. Ngayon ay pinapagana ako sa ospital. Kung anak na babae niya siya. Magandang lahat. Ikaw, ganda talaga ng hitsura mo. Sino ka ba? Sino ang may ganang pumasok sa aking GC? Terra. Ano to? Anong ginagawa ninyo? Security, hawakan. Anong nangyayari dito? Sino pa ba kung hindi ikaw? Sino kayo? Ako si Josie, ang supervisor ng sales department. Hindi, sino ba talaga kayo? Bakit kayo nag-aingay? Sino ka naman? Ako ang supervisor ng design department ng kumpanyang ito, ang pamahalaan ng buong departamento ng disenyo. Hindi. Paano niya siyang ilalagay doon? Magmadali kang isabog siya. Ikaw. Ang punong tagapagana ng departamento ng disenyo. HMM. Ano naman kayong si Mang Hao? Siyempre, natanggal siya. Pero siya ay isang mataas na bayad na empleyado. Na kinuha ko. Mataas na bayad na empleyado. Ang sweldo niya ay hindi pa kalahati ng akin. Ano iyon? Mataas na bayad na empleyado. Sinasabi mo bang ang sweldo mo ay 200,000? Anong problema iyon? Ang sahod ko pa naman ay 50,000. Ang sahod ko ay 60,000. Magandang idea. Kayo mga basura. Bakit kayo kaya kumita ng ganoon kamataas? Pasukin mo. Huwag mo silang ipaglaban. Anong ginagawa mo? Napakabagsik ni Ginoong G. Saan na napunta si Ginoong Wang? Ginoong G, si Ginoong Wang ay ilang araw lang hindi pumapasok sa opisina. Paano mangyayari yun? Dapat ay bumalik na siya ilang araw na ang nakalipas. Hindi magandang. Sigurado akong may nangyari kay Xiao Wang. Sabi mo. Saan siya? Hindi ko alam. Sinabi ko na. Nabigyan. Nahirapan sa loob ng isang locker. Bilisan mong tanggalin. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Ginoong G, sa wakas nakabalik ka na, si Wang. Naging biktima ka. Kunin mo ang mga taong ito, itaboy niyo ako sa kumpanya. Maghintay ka sa akin, maghintay ka sa akin. Hello, Tungtong. Itinaboy nila ako sa kumpanya. Pinagpalo pa kami ng tao. Sino ang gumawa nito? Nagbalik si President G. Dito ay may malinaw na pagkakamali. Maghintay kayo. Pupunta ako kay Presidente G. Anong nangyari? Okay. Hello, sino? Si G talaga ako. Sino ka? Ako si Lin Yutong. Bakit mo lahat ang pinapalayas ko? Yung mga tao na hinahanap ko, sila'y mga kaibigan ko. Kailangan nang ibalik sila sa kumpanya. Kaya pala ikaw ang may kagagawan nito. Oo nga.
Sila ay mga elite na aking hinanap. Alam kong kakabalik mo lang sa kumpanya. Siguradong nagkamali ka ng desisyon. Ngunit hindi naman ako ganoon ka hindi makatarungan. Basta't handa kang humingi ng tawan. Maaari din kitang patawarin. Kung hindi, ako. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita kausapin. Gusto mo bang humingi ako ng tawad? Oo nga. Hindi naman ako ganun kaambisyoso. Isang tawad lang ang kailangan para mapatawad. Kung hindi mo ako hihingan ng tawad, ako, hindi na kita pakikialaman. Huwag mo akong lokohin. Wala na akong ibang sasabihin sa'yo. Maghintay ka na lang ng sulat mula sa abogado. 20 milyon. Dapat ibigay. Mama, ano ang sulat mula sa abogado? Ito. Hindi ko rin masyadong alam. Pero sa tono ng tatay mo, mukhang pakakasal siya sa akin. At kailangan pa akong bigyan ng 20 milyon na dowry. Ang saya-saya, malapit na akong maging mayamang binata. Kalma ka lang. Dahil kung pakakasal ka sa mayamang pamilya, may isang bagay na kailangan ihanda. Sige na. Kayo na. 300 piso isang araw para gumanap bilang mga magulang ko. Ay. Ngunit tandaan ninyo, ako ay isang mayamang misis. Saka na. Dapat magmukha kayong maayos, mga suit at gown at iba pa. Dapat isuot lahat. Kung mawalan ako ng mukha, huwag kayong magalit kung hindi ko kayo bayaran ng balanse. Sige, ayos na, ganyan na lang. Bukas, sumama ka sa akin sa villa. Ginoo G. Yung babae, sa panahon na siya ay nasa kumpanya, naging gulo ang kumpanya. Nasira ang mga kumpidensyal na dokumento. Maaari bang maibalik, sabi ng Departamento ng Teknolohiya, maibabalik lamang ang karamihan. Subukan nating mabawi ang mga pagkalugi. Oo. By the way, Ginoong Hao, kasama ang team ng kanyang tauhan, ay naabot na ng babaeng baliw na iyon. Ibigay siya, ano? Siya naman, talento na binayaran namin malaki. Ito ang ibinigay namin sa kanya. Si Mr. Shu na dumating para sa usapang kasunduan. Tinambad ng babae na iyon, bilang pangatlo. Huwag makipagtulungan sa pamilya G. Agad na hanapin si Ginoong Shu, humingi ng tawad sa kanya, anuman ang halaga. Dapat ipaliwanag ng maayos sa kanya. Oo. Talagang nakakainis. Tama, si Chi. Ang iyong ligtas na tagapagligtas. Siya ay tumawag kay Lin Shulan. Lin Shulan, oo. Siya ang tama. Pumunta, sumama ka sa akin sa ospital. Bilang, Lin. Salamat sa iyo. Walang anuman. Hindi mo na kailangang gawin ito. Ang perang ito, dapat sa iyo na ito 10 taon na ang nakalipas. 10 taon na. Pero 10 taon na ang nakalipas. Hindi kita kilala. Yung taong sinagip mo 10 taon na ang nakalipas. Ako yun. Ayos ka lang ba? Tumayo ka. Ikaw nga. Bilang, Lin, ang perang ito ay nararapat sa iyo, at saka sa mga panahong ito, inalagaan mo ang aking ama, pakiusap, tanggapin mo ang aking pasasalamat. Ang kabutihan ni Ginoong G ay aking tinanggap, ngunit ang perang ito, hindi ko ito tatanggapin, kung talagang gustong magpasalamat ni Ginoong G sa akin. Ipagpatuloy mo ako. Hayaan mong maipakita ko ang kakayahan ko bilang designer. Talagang napakahusay ng isip ni Shaolin. Sobrang galing talaga. Sa panahon ngayon, napakabihirang tao ang hindi matakos sa pera. Talagang hindi na marami. Kung magkakaroon ako ng ganitong manugam. Sana ay ganun. Mahal na prinsesa, ihanda mo para sa ating Miss Shulan. Ang isa, kontrata para sa punong espesyal na designer. Sige. Hoy. Nanay. Narito na. Bakit ang bagal mo, matandang babae? Ano bang ginagawa mo? Buksan mo na ang pinto. Ay, huminto ka. Sino kayo? Magsitigil kayo at umalis dito. Ikaw, matandang babae. Uuwi na ako. Hindi ka dapat hamarang dito. Iyong bahay. Ito ay malinaw na bahay ko. Magsitigil kayo at umalis dito. Kung hindi ka pa umalis, sasabihin kita sa pagpasok sa pribadong tahanan. Sino ba talaga ang may-ari ng bahay? Ninang. Siyempre, sa akin ito. Hindi mo ba nakikita ang matandang ito, na nakasuot ng napakamakulay, parang aso? Ikaw, aso, paano mo maabot ang ganitong marangyang bilya? Hindi mo na kailangan ng utak ng baboy mo, mag-isip ka ng mabuti. Ikaw, matandang katulong na puro kalokohan, mabilis, umalis ka na.
Sino kayo talaga? Ako. Ninang. Di. Ano? Ikaw ang asawa ni Chenga. Siyempre. Natatakot ka na, di ba? Paano kung hindi alam na nag-asawa si Chenga? Ikaw ay sigurado hindi alam. Kaya na nga, hindi pa kasi kami ni Jia Cheng nag-iisang araw ng pagkakasal. Siya ay sobrang mahal na ako. Siguradong magpapahalaga siya sa akin ng napakalaking kasalan. Ako lang ang tutugan sa kanya. Nais mong ipagsalita ako. Hindi ka agad mapapasial. Huwag kang mag-asang. Hindi ko tatanggapin na pumasok pa sa loob. Ikaw ay matanda. Babalik ako sa aking bahay. Hindi ka kailanman makakapagsiguro na ikaw ang magpapahinto. Ano man ang pinanggalingan ninyo. Ngayon, agad kang umalis dito. Ikaw, isang matanda at pangit na tao. Nakaayos ka ng napakaarte. Kakatapos lang nilang sabihin na para kang aso. Na parang insekto sa bahay ko. Palayasin mo siya. Matandang babae. Isang edad na. Paano ko paglingkuran ang aking anak na babae? Nandyan lang sa bahay na kumakain ng mga uod. Mabilis. Saktan mo siya at itapon siya palabas. Lumabas. Malapit na ako sa bahay. Ginoong G, nasa bahay na. Mag-listen. Ha. Jin, Song, pagkatapos ng ilang araw ng paliwanag, si Ginoong Shu ay nalaman na kung saan ang mga nangyari bago ay isang pagkakalito. Nagdesisyon silang muli na makipagtulungan kay Gising. Kailangan mo nang bumalik na ngayon. Mayroon ka bang oras? Oo, magbabalik ako agad. Ilagay mo agad ang pakikipagtulungan namin ni Ginoong Shu. Kuya Wang, kailangan kong pumunta sa kumpanya. Pasanay mo na lang akong tatay ko at si Shulan patungo sa bahay. Oo. Tigil ka na. Ikaw pala ang dating dito, Lolo. Patuloy pa rin ang iyong bato sa balat. Lalaki kang halamang bulaklak. Lalaki kang halamang bulaklak. Lin Chen, magpakalayo ka sa akin. Lalaki kang mahinhin. Hindi ako susunod. May mga batang walang nag-aalaga. Sobrang cute. Gusto kitang saktan. Tumahimik ka. Bakit kayo nandito? Ako. Siyempre nandito ako para sa dowry. Pera pang kasal. Hindi ba pera ang nasa kahon na iyon? Gilisin mo. Kunin ang pera. Anong gagawin mo? Sa tingin mo ba, makaakyat kayo sa pamilya G? Nangangarap ka, hindi ko kailanman papayagan na makapasok ka dito. Ikaw na gwardiya, nagsagawa ka ng karahasan. Lin Yutong, alam mo ba, sila ang mga magulang ni Jizong. Mga magulang. Kung mangloloko ka, maghanap ka ng mas magandang dahilan. Lin Yutong, tandaan mo ang sinasabi mo ngayon. Sana hindi ka magsisi sa hinaharap. Lin Shulan. Sa diksyonaryo ni Lin Yutong, walang salitang pagsisisi. Saan nagmula ang masasamang tao na nakapigil sa aking anak na makapag-asawa sa mayamang pamilya? Mag-ingat ka, baka tanggalin ko ang balat mo. Sinasabi mong siya ang anak mo. Oo naman. Hindi siya anak ko, baka ikaw ang may anak na iba. Lin Yutong, ako ang nag-alaga sa iyo ng 18 taon. Paano ko hindi alam ito? May iba ka pang mga magulang. Lin Zong, siya ang iyong sanggol na babae, bagamat ayaw kong tanggapin. Tama nga akong ilang taon na siyang inalaga, ngunit ngayong mayroon ng sinisingit, ang kasunduan ng pagkakahiwalay, wala na siyang kaugnayan sa akin. Paalisin mo siya, para hindi siya makagulo dito. Anong ginagawa mo? Ikaw, asong ito, pinalabas ka rin ng amo mo, ha? Bakit hindi ka nagsasalita? Sasabihin ko sa iyo ng maayos. Tao, bigyan niyo siya ng espesyal na atensyon. Ang mga tao ni Aling, ang mga tungkuling ito, ang mga tao ni Aling, ang mga tungkuling ito, naramdaman mo na ikaw ay ang ginanggi. Paano pa sila makakapagsalita sa atin ng ganito? Siyempre, hindi nila iniisip ang iyong halaga. Sisigot ako para mapabalik sa kanila, hindi ka ba'y isang dayuhan? Kung talaga kang, Ginang, G, paano mangyayari na si Ginang, G, ay hayaan silang ganyanan ka? Dahil sa nangyari sa akin ngayon, sisisihin ko si Lin Shulan na masamang tao, at yung asong si Wang, na may ginagawang masama sa likod, hindi alam ni Ginang, G, pinaasa ako ng mga iyon. Kung alam ko lang, tiyak na magtuturo ako ng leksyon sa kanila. Tama ang sinabi nyo. Kailangan kong hanapin si Ginoong G. Kailangan kong linawin ang hindi pagkakaintindihan ng harapan. Tatawagan ko siya ngayon. Pasensya na talaga, Ginoong Shu. Tama talaga akong nalihis sa trabaho nitong ulit. Pinagmaliwanagan kami ni isang babaeng hindi natin alam, na nagdulot ng kaguluhan sa aming pamilya ng panahon ni Seishi.
Sa aspetong pagsasama-sama, aming pamilya ng Seishi ay handa magbigay ng interes. Panimdim na persensi yung 5%. Sana lang masaktan ka na lamang. Wala nang dagang, hindi na tayo magalit sa isang mali. Buti na lang na naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Kung hindi, kulang pa ako ng isang katuwang. Sige. Ngayon, hinihintay na lang ang design proposal. May kailangan pa akong asikasuhin. Aalis na ako, Ginoong G. Kapag nakuha na ang design proposal, magsasagawa tayo ng formal na kontrata. Oh, tama. Ang Aolay Hotel ay pag-aari ko. Ang mga gastos sa panahong ito, ako ang bahala. Kita-kits mamaya. Anong nangyari, Jing? Nasaan ka? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Kailangan kong makipag-usap. Sa wakas ay handa na siyang umamin. Sa mga kalokohan niyang ginawa, panahon na para siya ay magbayad sa kanyang mga pagkakamali. Olay Hotel. Dalhin mo ang mga gamit mo. Narinig mo ba? Tinawag ako ni Ginoong G na pumunta sa hotel. Gusto niyang makasama ako sa hotel. Anak, tara na. Pupunta na tayo kay Papa. Si Shaolin. Tiyo, may kailangan ka pa bang ipagawa? Sa pagkakataong ito, napakalaki ng tulong na ibinigay mo sa akin. Kailangan kong may pahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Ginang. Ano sa tingin mo? Anak ng magandang bata, wala akong masyadong maituturing sa iyo. Ngunit ang brilyante na ito, tanging mahalaga ito. Ipagkaloob mo na lang. Ito rin ang paraan ng pagpapahalaga ko sa iyo. Hindi pwedeng ganoon, anak. Ang brilyante na ito ay sobrang mahal. Hindi ko matanggap. Hindi mo matanggap. Ba't hindi? Hindi ba akalain mo ako, bilang isang matanda, ano? Kung ganoon, tanggapin mo na. Oh, tanggapin mo na. Kobayashi. Pumayag. Sige, ay keep ko muna. Ha? Ha? Kuya Wang, talagang. Tapos na ang usapan natin kay President Shu. Pero ngayon, kailangan nating ipadala ang disenyo ng kontrata sa loob ng 2 oras. Ginoong G, ang disenyo ay winasak ng baliw na babaeng iyon. Noong mga nakaraang araw, nawasak ang mga files sa computer. 2 oras na. Siguro may mahirap dito. Ang kontratang ito, napaka-importante nito sa amin. Mag-isip ka agad ng paraan. Anong nangyari? Kinailangan ni G Season ng isang plano, ngunit nasira ang plano. Anong proyekto? Baka makatulong ako. Ginoong Lin, ginawa ng departamento ng disenyo ang planong ito. Nagsimula ito nang hindi bababa sa 1 buwan. Ngunit malapit nang dumating si Ginoong G. Ito, talaga pong hindi maintindihan. Siguro muna sabihin mo, subukan kong tingnan. Senyor Lin, 2 oras. Hindi maintindihan. Pero ngayon, wala namang magandang paraan. Mas mabuti na subukan ko. Sige. Ihahatid kita sa Olay Hotel. Sa daan, detalyado kong sasabihin ang plano ng disenyo. Sige. Kaya, tito at tita, umalis na kami. Ingatan mo ang paglalakad. Disenyo ng plano. Ganito ang itsura nito. Sige, naiintindihan ko na. Si Lina ay ang tagapagligtas ni G. Kahit na mabaygo ang proyekto, siguradong hindi rin sisihin ni Ginoong G. Wala na tayong magagawa. Ginoong Lin, malapit na tayong dumating sa Olay Hotel. Kung hindi natin magagawa, ayos lang. Sa katunayan, ang departamento ng disenyo ay umabot ng 1 buwan para magawa ito sa loob ng 2 oras. Talaga akong napakahirap. Pigil. Hindi nagsalita si Mr. Lin. Siguro hindi niya kaya talaga. Anong ini-expect ko? Kahit paano, ito ay hindi posible na gawin. Ayos na. Ano? Nagawa na. Nagawa na ang plano ng season. Nagawa na. Katatapos lang bang sabihin na ang plano ay nawasak at walang nakasave sa computer? Bakit ang bilis naman ito? Ginoong Shu, tingnan niyo ito. Tingnan ang ekspresyon ni Ginoong Shu. Mukhang hindi maganda ang resulta pero, kahit na may depekto ang planong ito, ay normal lang. Sa wakas, ito ang plano na ginawa ni Ginoong Lin. Sa loob ng 2 oras. Sa ganitong maikling panahon, hindi talaga maihahambing sa higit sa 1 buwan, na pino at masusing pagukit. Ito ang aming bagong punong disenyo, na si Lin Shulan. Linang, Lin, magandang araw, Ji Shu. Alam ko na dati, maraming hindi pagkakaintindihan. Baka, ipakilala ko sa inyo, ang disenyo ng planong ito. Ginoong Shu, ano sa tingin ninyo, tungkol sa disenyo namin? Ginoong Wang, kayo ang punong taga-disenyo, saan ito nakuha?
Anong nangyari kay Ginoong Shu? May problema sa disenyo. Ang pinakamalaking problema ng planong ito ay masyadong perpekto. Hindi lang ito walang problema, napakabuti pa. Katatapos ng ni Ginoong Ling dito, sa loob ng 2 oras ay ginawa ang planong iyon. Ano? Sa loob ng 2 oras ay ginawa, tama. Batay sa alam ko, para makagawa ng ganitong plano, kailangan ng minimum na 1 buwan, at ang Ginoong Lin na ito, kayang tapusin ng ganitong, perpektong plano. Sa loob lamang ng 2 oras, sobrang hindi ka panipaniwala. Jilin, pag-usapan natin ng maayos, ang planong ito. Sige. Jishu, mag-usap kayo. Ginoo Ji, anong nangyari? Kakatapos lang naming bumalik sa villa. Tamang-tama, nakita namin yung baliw na babae, kasama ang isang grupo ng mga tao. Nananakit sa matandang ginang at matandang Ginoo. Malubha ang mga sugat nila. Ano? Ang babaeng iyon ay naglakas loob na saktan ng aking ina. Talagang sobra na ang pang-aabuso. Ang mga katulad niya ay dapat parusahan ng mabuti. Kailangan ko bang dalhin ang mga tao para hulihin sila? Hindi na kailangan, darating na siya. Bakit nandito sila? Bakit kayo nandito? Anong pakialam mo? Oo. Kayo ay mga babae na mahilig sa matatandang lalaki. Isang babae na mahilig manokso ng asawa ng iba. Wala akong masabi sa inyo. Talagang wala akong masabi. Kapag kausap ko kayo, bumababa ang antas ko. Lumayo ka. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Ayokong makipagtalo sa inyo. Dumating ako ngayon para makipag-date kay Ginoong Ji. Hindi ko dapat sayangin ang aking magandang make-up. Para makipag-date kay Ginoong Ji, nagawa niya ang napakaraming kakaibang bagay. Paano kaya si Presidente Ji magiging magkasintahan dito? Talaga akong naging madaling umasa. Anak, sige na, punta kayo sa restaurant. Pasensya na po, pumasok kayo dito. Bakit hindi ko makapag-upo roon? Po, doon ay ang higantihan. Ang upuan, kailangan ng hindi bababa sa 1 milyong lower consumption. Doon naman ay, sapat na ang 1,000 lower consumption. Tanga. Ako naman ay asawa ni CEO Ji, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiangcheng. Hindi ko kaya ang lugar na may 1,000 lower consumption na iyon para mapasit na. Sige, narito ka na ba? Pwede akong magtago dito. Oo. Apat na puwang para sa mga mahalagang tao. Pwede bang tanungin ka, anong gusto mong kainin? Anong puwang ng mga mahalagang tao? Lahat ay banyagang sulat, ni isang salita ay hindi ko maintindihan. Nanay, gusto ko kumain ng pinakamahal. Ayos na, ayaw ko nang tumingin. Diretso na lang sa pinakamahal yun. Ihanda niyo na sa akin. Ganda. Ang mahal na restaurant na ito. Hindi pa kami nakakatikim dito. Ginoo, pwede bang kami rin makatikim? Bawat isa, 4 na bahagi. Napakabait ni Ginoo. Masaya akong makasama si Ginoo. Ito ay ating swerte. Lahat ay umakyat. Sa tingin ko, hindi kayang ilagay ng mga lamesang ito, at saka, talagang mahal. Bakit? Natatakot ka bang hindi ko kayang bayaran? Sinasabi ko sa iyo, ako ang mayaman na asawa ni Ji sa Jiangcheng. Isang simpleng pagkain lang ito. Natatakot ka bang hindi ko kayang bayaran? Ihanda mo ang pinakamahal ninyo. Lahat ng ito, ipakita mo sa akin. Hindi mo ba narinig ang sinasabi ng ginang? Bakit hindi ka agad naghahanda? Ay, nasaan si Chen Chen? Katatapos lang nandito. Sobrang saya talaga. Sobrang nakakadiri. Anong bata yan? Ang walang modo. Kung hindi marunong magturo, huwag mong dalhin yan. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung magkano ang mga bagay na to? Bitawan mo ako. Nanay, tulungan mo ako. Bitawan mo ang anak ko. Nagkatambo lang naman ng ilang bagay, di ba? Ano bang malaking bagay nun? Kahit na itong mga bagay na ito, ay umabot na ng 4 na milyon. Hindi ba't higit 4 na milyon lang yan? Anong espesyal dito? Ako'y si Ginang Ji. Ang asawa ko, basta-basta, ay kayang ilabas ang 100 milyon. Diretso na akong magbabayad sa iyo ng 5 milyon. Magkano ang pera? Ilagay mo na lang sa akin. Oo. Pero ikaw naman, huwag mong sayangin ang iyong anak. Ting, wala kang alam. Ang aking anak ay nagpapakita ng tunay na pagkatao.
Ano bang nangyari? Ipinagkakalat ang basura sa plato ko. Paano ako kakain ngayon? Manager, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag tungkol dito. Mas mabuti na lang. Kung hindi, huwag kang magalit kung wasakin ko ang tindahan mo. Ginang, ang iyong bata ay sobrang nakakaapekto sa atmosphere ng aming restaurant. Pakisilip mong agad na ibabayad ninyo ang halaga. Bakit kailangan naming magmadali? Pasensya lang, ang asawa ko ay darating kaagad. Ginang, hindi pa pumapasok ang iyong asawa. Maghintay pa tayo. Anong ginagawa mo? Ikaw, kaibigan, dapat hindi mo akong tatawanan. Naririto ko na nga, ngunit hindi mo pa rin matuto. Huwag mong kalilimutan. Ang video mo ay pakiayon pa rin sa akin. Pwede bang ipaglaban ko na lang ito at i-load sa internet upang makita ng lahat? Ang ganda mo, humihin ka. Hindi kita hinahanap. Talaga bang sinadya mong sumalubong sa baril? Threatening me with a video. Huh? Hold her down for me. Password. Cutie, wanna know? Then kneel down and beg me. Cutie, ah. Ikaw, maliit na cute. Hintayin mo ako. Bubungusin kita sa 8 bahagi. Ihahagis kita sa dagat para pakainin ng isda. Tatay. Dumating na ang asawa ko. Dumarating na ang inyong katapusan. Tatay. Ang asawa ko paminsan-minsan ay nagpapagalaw sa akin. Sigurado kang susunodin. Masisisi nila sila. Wala kayong masamang nangyari. Asawa ko. Ako ang may problema. Nilusog nila ang aming anak. Sigurado kang susunodin. Pwede mo bang ipaglaban ang nanay ko at ako? Tumahimik ka. Dahil sa inyo, nagkaroon ng pagkawala. Ang hotel namin. Hindi bababa sa 10 milyon. Paano mo ito babayaran? At kayong dalawa, huwag kayong makalis. Hindi. Siya at ang kanyang anak ang gumawa nito. Wala ito sa atin. Oo nga, tama. Wala siya sa atin. Walang relasyon. Kayo niyo pong magandang dalaga. Sana'y walang iba akong ipagbigay. Napakaraming pera na. Asawa. Tulungan mo ang babae. Kailangan ko pang magbayad ng 1,000. Saan ako kukuha ng ganang pera? Kailangan mo talagang tulungan ako. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi na kita kakausapin muli. Huwag mong isipin na makakakuha ka sa akin. Na makukuha kita. Saan ka pa? Bakit ako dapat magustuhan ka? Hindi ba't gusto mo na ako noon? Sinadya mong sabihin na naghihintay ka sa akin sa hotel. Hindi ba't para mag-isa tayo? Ngayon, hindi mo na ito inaamin. Ikaw ay isang walang kwentang lalaki. Nang mag-isa tayong dalawa, pinapanta kita sa hotel. Para pag-usapan ng kabayaran. Paano mo naisip ang ganitong kababawan? Ikaw ay isang walang hiya na baliw. Hindi maganda, nawala ang corporate seal ng company. Ano? Magmadali kang bumalik sa company. Papa, asawa ko, huwag kang umalis dito. Ay, hindi kayang bayaran ng 100 milyong piso. Tama, kunin mo akong 100 doli ang utang. Kung may anumang pulmunan sa iyong aklatan, direktang ilipat sa aking aklat, bilang kawalan ng awa. Maghanap ng kumpanya, bawat sulok. Kailangan ibalik ang opisyal na selyo. Huwag mo akong hayaan, Ginoong G. Si Lim Yutong ay nagdulot ng gulo sa kumpanya dati. Suspetsado ako, na noong panahong iyon, nakuha niya ang opisyal na selyo. Chen, nagtatawag ang tatay mo sa akin. Sigurado akong sasapitin ako. Hello. Sinabi ko na, kung hindi ka magbibigay ng tulong sa akin, hindi na kita pipigilan na ipagmalaki. Huwag mo akong gawing maraming usapan. Tatanungin kita, yung opisyal na selyo ng kumpanya, ikaw ba ang may dala? Ang tinatanong mo ay yung opisyal na selyo. Oo, tama, nasa akin nga ito. Kaya ibalik mo na agad sa akin yung opisyal na selyo. Gusto mo ng opisyal na selyo? Walang problema. Sa Warm Heart Hotel mamaya. Naghihintay ako sa iyo. Nakatakip na ang 2 tao. Magaling. Yung babae. Naipadala na ba sa katabing kwarto? Nasa 8,711 siya. Yung lalaki ay nasa 8,721. Ayon sa inyong utos, nagbigay ako sa kanya ng doble na gamot. Ngayon ay wala na siyang malay. Bukod dito, yung pulubi na hinahanap ninyo, naka-ready na para sa inyo. Maaari na itong ipadala sa 8,711. Lin Shulan. Ninakaw mo ang lalaki ko. Karapat-dapat ka ba? Dahil pinutol mo ang ugnayan natin. Ibibigay ko sa iyo ang isang bata. Isang bata na anak ng isang pulubi.
Gigi at Cheng, ngayon, tiyak na makukuha kita kapag naluto na ang bigas. Tingnan natin kung paano mo ako tatanggihan. Nasa account na ang pera, umalis ka na. Shulan. Shulan. Nandito na ako para iligtas ka. Siguradong si Ling Yutong ang may gawa nito. Kailangan kong umalis dito kaagad. Ginoong G. Sa wakas, natagpuan kita. Ang sakit-sakit ko. Hindi pala iyan ang 8,719. Baka nagkamali ako. Gigi at Cheng. Narito ka na bang magiging akin? Si Madam G ay dapat ko lamang. Jing, G, bakit ka naman kaguluan? Chilok ngunit sexy, kahit walang bayan, kumita pa rin. Tapos na ba? Ginoong G, dahil magkasama na tayo, kailangan mo akong pakasalan. At kailangan mo ring pirmahan ang kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Kung hindi, hindi kita bibigyan. Okay. Ano man ang sabihin mo, susundin kita. Nailagda ko na rin ang pangalan. Oras na para gawin natin ang mga gusto natin. Shulan. Gusto kita. Maaari ba akong makasama mo? HMM. Mom at Dad, magkasama na kami ni Shulan. Okay. Matagal ko nang inaasahan ng batang yon bilang aking manugang. Dahil magkasama na kayo, maging mabuti ka sa kanya. Kung may oras, dalhin mo si Shulan para kumain tayo. Sige. Sa wakas, naging Mrs. G na ako. Bakit nawala ang mga bagay sa bag ko? Siguradong kinuha ni Jia Cheng. Ginawa niyang simbolo ng ating pag-ibig. Ang kumot na ito, subalit ang importante kong ebidensya na kasama si Jia Cheng. Kailangan kong ilagay ito sa tamang lugar. Ay lalakip ito ng laboratorya upang makuha ang sertifikasyon. Pagkatapos, punta kami sa kumpanya, at ipahayag ang aking karapatan. Tumigil ka, paano mo pa kaya kumilos? Ito ay, ang dating kumpanya, halos binabayaan mo na lahat. Saan ka pa nagkakahiwalay bumalik, ilagay mo siya sa labas. Siya ang makakapagsalita. Ano? Naghahanap ng opisyal na selyo sa loob ng maraming araw. Nasa kanya pala, ano ang nasa kamay niya? Dokumento ng paglipat ng ari-arian ng G. Talagang ibinigay ni Ginoong G ang G sa kanya. Talagang kasama ni Ginoong G ang babaeng ito, nabaliw. Ito ay hindi totoo, di ba? Simula ngayon, ang grupong G ay opisyal kong hahawakan. Kung ang kumpanya ay hawakan niya, talagang tapos na ito. Ginoong G, bakit ka ganyan ka walang muwang? Zing Cheng, Cheng Z, hindi ako naniniwala. Paano kayang magkasama si Presidente G? Hindi mo man naniniwala, kailangan mong maniniwala. Sige na nga.
Kahapon pa nga, totoo akong nagsama ng tunay kay Presidente G. Mabagal, maaari akong manganak ng kanyang anak. Maging asawang si Jiang Cheng Smogel. Paano kaya? Hindi ko paniniwalaan. Takbo na rin naman ang oras. Dumating na ang aking ebidensya. Magandang si Ching Jiacheng. Kahapon pa lang, sa kama ka pa rin tinawag mo siya. Prinsesa ng Sinta, kanina umaga, umalis ka na mag-isa. Okay lang sana yun. Ngayon, bakit mo naman hawakan? Yung kamay ng matandang babae. Bakit mo ako Gina ganyan? Anong mabuti sa'yo ang inisuhin ako? Sira ulo ka. Kailan ba tayo naging magkasama? Hindi kita kasama noong gabi. Oo, sige, tanong ko sa iyo. Sino ang sumasakal at sinasaktan ako? Sino sinabi ng grupo ni G na gusto niya ako. Magpapasya ako sa aking buong buhay. Sino pa kaya? Sinabi niyang ibibigay niya ang lahat, hanggang ang kanyang buhay sa akin. Anong nangyari sa lahat ng iyon? Nalimutan mo na ba yan, Jing Chengji? Anong ginagawa mo? Pero hindi ako, Shulan. Narito ka na ngayon. Magandang gising, Ji Jiacheng. Ngayong nagpapakita ka pa ngayon, ng pagmamahal sa isang matanda. Ang ginawa mo kahapon gabi, ikaw ay naninira ng pangako, tama. Hindi kita na kailangan. Gusto kong lumabas ka walang laman. Ano? Ikaw. Gusto kong lumabas ka walang laman. Tama ang sinabi mo. Ikaw ay isang masasamang lalaki na mahilig maglaro. Ayoko na sa'yo. Hindi na ito posible sa buhay na ito. Sige. Ay, mas mabuti pang lumayo ka sa akin. Sige. Okay lang kung hindi mo ito aminin. Buti na lang nakapaghanda ako ng mabuti. Perpektong paghahanda, sa iyong kakayahan, sa iyong baluktot na pananaw, na walang kabuluhan. Sa bagay na ito. Tingnan natin, Li Yang. Sino si Li Yang? Hindi ito pirma ni Ginoong G. Ayos ka, Ji Jiacheng. Hindi ko akalain na ganito ka kamaabilidad. Nag-sign ka pa ng ibang tao ng basta-basta. Akala mo ba na kapag nag-sign ka ng pekeng pangalan, wala na akong magagawa? Sinasabi ko sa'yo, mayroon akong mas mahusay na plano. Narito na ang aking ebidensya. Ji Jiacheng. Kagabi, nagkaroon tayo ng relasyon. Akala mo ba na dahil hindi ka umamin, wala nang problema? HMPH. Sinasabi ko sa'yo, nagpatest ako. Nandyan ang mga tao at ebidensya. Tignan natin kung paano ka pa makakapag-deny. Kung hindi mo ito aaminin, sasabihan kita. Ebidensya, di ba? Sige lang, ipakita mo sa lahat. Kaya ipapakita ko sa inyo. Hindi tugma. Wala itong kinalaman sa atin, Jiacheng. Alam ko na, hindi ganyan si Jiacheng. Jeng Cheng. Lumabas na ang testing report. Mayroon ka pang gustong sabihin. Imposible. Imposible. Kung hindi ikaw ang tao kagabi, sino kaya? Din Shulan. Kagabi, ikaw ba, ay kasama ng pulubi? Tama ba? Hindi ba? Si Shulan kahapon, ay laging kasama ko. Paano mangyayari yun? Paano ito nangyari? Yung kasama mo kahapon, ay dapat yung palaboy, di ba? Imposible, imposible. Hindi posibleng mangyari. Jiacheng, ipakilala mo sa akin, lahat siya'y pagsasagot, tama yan. Kahapon ng gabi, ang tao na kasama ko ay ikaw, tama yan. Jiacheng, sabihin mo sa akin kung ito ba ay ang baliw na ito. Tulong, dalhin niyo siya sa akin. Ibigay sa mga awtoridad. Bitawan mo ako. Ako ay si Ginang. G, hindi kayo makakapagsalita sa akin ng ganoon. Sa huli, ang mabuti at masama ay magkakaroon ng kaparusahan. Ninintong, hindi pa ba naiintindihan niya hanggang ngayon? Bakit? Narito na nga ako muli. Ngunit bakit, wala pa rin nangyari? Ang pagbabago ng kapalaran ay nakasalalay sa sariling mga kamay, at hindi sa hindi paggawa ng anuman. Naging masaya ka, kaya maaari mo na akong turuan ng leksyon. Naging ganito ako dahil sa iyo. Gusto kong makaganti sa iyo, Ginoo, Ginoo. Kaka-rating lang ng anak mo mula sa kalsada. Kailangan talagang tumawid sa pulang ilaw. Sa huli, na-aksidente at namatay. Ano? Ang anak ko, si Chen Chen, namatay. Paano siya namatay? Sigurado akong nagsisinungaling ka, tama ba? Niloko mo ako, tama ba? Hindi. Paano siya mamamatay? Dalhin mo siya. Paano siya mamamatay?
Shulan, may isa pang bagay na dapat gawin. Narito na, narito na, narito na. Shulan, 10 taon na ang nakalipas, iniligtas mo ang buhay ko. Ang utang na loob na ito, akala ko hindi na ako makakabawi. Ngunit hindi ko inasahan, ang tadhana ay nagdala sa atin muli. Ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Sa mga natitirang taon, ikaw lamang ang mayroon ako. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan mo siya, pakakasalan mo siya. Pakakasalan mo siya, pakakasalan mo siya, pakakasalan mo siya, pakakasalan mo siya. Sige. Sasagutin kita. Hey, Mabuting tao. Pakiusap, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng kaunting pera. Nagsisamba ako sa'yo. Umalis ka, pangit na pulubi. Naghahasik ka ng galit sa akin. Maniwala ka, itataboy kita palabas ng Jiangcheng. Baliw. Baliw. Lahat kayo ay mga baliw. Anak, ikaw. Chen. Chen ko, nasaan ka? Ah, Chen ah. Lin Shulan, gusto kong mamatay ka. Gusto kong mamatay ka. Chen, nasaan ka? Nasaan ka, Chen? Nagkaroon ako ng ikalawang buhay. Ano ang natanggap ko naman? Kung hindi kita sinira ang ginto na sasakyan. Tama ba? Lahat. Nanay. Nararamdaman kong nasaktan ka. Shulan. Engit natutuunan natin na anak natin, isang babae. Mahinhin na bata. Tunay kitang mahal. Shulan. Salamat sa Diyos dahil makatakas tayo noong aksidente. Sa natitirang buhay, ikaw lang ang meron ako.